sakit na sa puso nakaukit, kailan ba hindi mawawala? Dahil puso ang nagsimula, ang hangaring maibangon, pansay maiahon, ang siyang nananaig ngayon. Sa ganang buhay ang naging tugon. Heto na kami nagsasama-sama, walang takot na nagpapakilala sa'yo'y umaasang may bukas pa para sa amin at sa gaya namin. Magandang buhay lamang ang hangarin. Kung pagpapatuloy ang pagbabago, itataguyod ang bawat Pilipino. Sa kanyang talino aahin tayo, lilipad na ang agila, magtatanggol, magmamahal sa ating bansa. Lilipad na ang agila, at bagong araw at pag-asa kanyang dala. Sa kanyang mga pagpag, kasama tayo sa pag-ipag. Sa talayang lakas, hindi tayo matitibag. Sa kanyang puso ay titibay tayo, at papagpagtataas tibag tayo. Walang natatakutan, walang hahadlang, kaya ito kami ngayon lumalagras. Sumuko, ituloy ang Ituloy ang pagbabago, tingin ang aming tinig. Inday Sara, sa'yo lang umaasa. Inday Sara, sa'yo lang umaasa. Inday Sara, sa'yo lang umaasa. Inday Sara, lipad na agila. Ay, mo, tignan niyo guys, oh, naka-Duterte si nanay. Saan po pala kasi, Duterte. Sinilas ko. Di ba, di po? Kurang yan. Sinilas ko naman yan. Hindi nung Di ba, nagbibigay na? pag wala. Ilang taon na po ba kayo? 87 po. Oo, kasi alam ko nakasita mo. Magdadano ako ng buwan. Kung makita ako yung kainin ng tao. Di ba, po kain po muna kayo, no? Salamat sa iyo, anak. Kain po lang kayo dyan. Sarah! I love you, nanay! I love you too. Sarah! Sarah cares. Sarah cares. Kain na po kayo. Yan lakas, hindi tayo matitibag. Sa kanyang puso ay titibag tayo, papagpagtataas tibag tayo. ISDA Youth Organization focuses in helping our youth who are fishermen, farmers, and workers. We believe that through harnessing our youth's potentials and capabilities, we shall synergize a stronger community as a whole, leading them to the right path towards success, shall enable nation building and integral growth among members of the society, especially the marginalized. Today more than ever, it is the best time to spark change among our young generation who will effect and mobilize change and leadership towards a stronger and greater Philippines in the future. Since ko lang sa mga kabataan, mahikayat sila na kasi mga kabataan na ngayon hindi na sila nagpa-farming. Mostly mga matatanda na lang yung nagpa-farming. Ang susunod na generation, wala nang magpa-farming. Maganda nga at naisipan ninyo na ganito, mga kabataan, kahit hindi kayo umaapak sa mga putik o kaya hindi ninyo alam yung mga about sa mga farming.
ngayon, namulat, nakita ninyo yung hirap. Hirap dito sa bukid. Paano haharbisin yung pagkain ng bawat mga mamayanan sa Pilipinas. Yan, kung walang farming, hindi na tayo mabubuhay, wala na tayong pagkain. So, mahalin natin ang mga magsasaka, dapat suportahan kung sino yung magiging presidente o kaya vice president dito sa ating bansa, dapat suportahan ng todo-todo itong mga magsasaka. And then, ikayatin itong mga kabataan na mahalin at yakapin ang magsasaka. O hindi lang magsasaka, mga mangingisda o kaya sa mga organic, yan, kailangan yan ang mga matutunan ng mga kabataan ngayon. Dahil ang mga kabataan ngayon, puro cellphone, mga bagong generasyon, mga bagong panganak pa lang, alam nang mag-cellphone, yan. Pero yung about sa pagkain natin, kung paano tayo mag-produce ng mga pagkain at mga organiko, at hindi lang tayo umaasa sa mga pestisidyo o kaya sa mga abono, ang magsasaka kasi, andito yung hirap, mahal ang abono, mahirap sa bukid. O, pag dinaanan ng bagyo, wala tayong puro lugi. O, ang gobyerno naman, andyan, sumusuporta. Pero pag dumating na dito sa ibaba, yung pinaka-kuan na ng farming, yung 10% sana, ang may papabot lang sa mga magsasaka, mga 5%. Yung 5% hindi na full na nakakarating sa mga magsasaka. So, nagpapasalamat kami at andito kayo na tumulong at na-experience ninyo kung paano yung hirap dito sa bukid. Ako, pag-asang natamo, biyayang nakamtan, wag nang pagkawalan. Wag kang sumuko, ituloy ang laban ko. Experience nyo is kahit mahirap yung trabaho sa bukid is ginawa po ninyo yung best nyo. Nakita naman po namin na kung ano yung makakaya nyo is ginawa nyo. Hindi dapat magwawakas ang paglilingkod na wakas. Hindi dapat lilipas, may darating pang bukas. Nakita po namin talaga na ginawa nyo po yung makakaya nyo. Yung the best nyo na tumulong. Tuluyan ng ibabaon. Nakita ko din po yung pagpupursige ninyo sa pagtulong sa amin kanina. Kahit mahirap magbuhat ng palay is pinilit nyo pong binuhat kahit mabigat. And yun po, na experience nyo po is maganda naman po kasi nakita po namin talaga na ginawa nyo po yung makakaya nyo. Yung the best nyo na tumulong. Tapos sa pagpon kanina, paghakot ng palay, kitang-kita ko lang po na ginawa nyo po yung best nyo talaga na tumulong. Salamat ako sa mga kabataan na tumulong sa akin ngayon. Pamagitan ni Vice President Sara Duterte, Isda Inday Sara Duterte. Kasi at maraming salamat, Vice. Mahal ka namin dito sa bayan ng Manawag. Sa mga pinadala mong mga kabataan dito, magagaling sila kahit hindi sila marunong maghawak ng kwan, pinipilit nila. At hindi ko makakalimutan, Vice, na dumating pala dito sa barangay namin na mayroong kang papadalang tutulong sa amin sa hirap at ginawa.